China, galit na galit sa tulong ng US sa Pilipinas. Kapalit nito, patuloy ang agresyon sa West Philippine Sea. At sa kanlurang Asya, patuloy ang bakbakan sa Yemen na parehong tinutulungan ng US at UK. Sa kabila ng mga tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa, kamakailan lamang ay muling naging sentro ng atensyon ang mga pangyayari sa rehiyon ng Timog Silangang Asya at Kanlurang Asya. Habang ang Estados Unidos at United Kingdom ay nagpapatuloy sa kanilang operasyon laban sa mga militanteng grupo sa Yemen, hindi rin nakaligtas sa mata ng mundo ang patuloy na tension sa South China Sea, particular na sa Pilipinas. Ano ang layunin ng US at UK sa kanilang mga opensiba laban sa mga militanteng grupo sa Yemen? Yan ang ating aalamin. Ang digmaan sa Yemen, papakita ng lakas ng US at UK. Noong Nobyembre 28, 2024, muling nagpatuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at United Kingdom sa kanlurang bahagi ng Yemen, particular na sa distrito ng Bakid sa probinsya ng Hudea. Ang ataking ito ay bahagi ng mas malawakang operasyon ng mga puwersang kanluranin laban sa mga militanteng grupo na kaalyado ng Hamas at Hezbollah na matagal nang naglalaban para sa kalayaan ng mga Palestino. Habang ipinaglalaban ng mga grupo tulad ng Houthi sa Yemen ang kanilang mga prinsipyo, kabilang ang suporta sa Palestina, ang mga atake nila sa mga hindi kaugnay na barko at iba pang target sa dagat ay nagpapakita ng isang mapanirang estratehiya na nagdulot ng galit sa mga bansang kanluranin. Ang operasyon ng US at UK na nagresulta sa halos 844 na airstrikes at naval bombings ay isang pahayag ng kanilang determinasyon upang mapigilan ang mga grupo ng Houthi na magpatuloy sa kanilang aggression. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay nagpakita rin ng mas matinding tensyon at sa kabila ng mga tagumpay na nakamit ng mga puwersang kanluranin, ang sitwasyon ay patuloy na nagiging mas komplikado. Ang pagtutol ng G7 at pagpapakita ng lakas ng US at Pilipinas. Habang ang Estados Unidos at United Kingdom ay nagpapatuloy sa kanilang operasyon sa Yemen, ang tension sa South China Sea ay hindi rin humuhupa. Kamakailan lamang ang Group of 7, G7, ay nagsagawa ng isang makasaysayang pagpupulong sa Italy kung saan nagbigay sila ng malakas na pahayag laban sa agresyon ng China, lalo na ang panghihimasok nito sa mga karagatang sakop ng Pilipinas at Vietnam. Tinukoy ng mga miyembro ng G7 na walang legal na batayan ang malawak na claims ng China sa South China Sea at binanatan nila ang paggamit ng Chinese Coast Guard at maritime militias sa mga lugar na bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Nitong nakaraang linggo, isang bagong insidente ng pangigipit mula sa China ang naranasan ng mga barko ng Pilipinas ang naganap sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, PCG, para sa West Philippine Sea, isang serye ng agresibong action mula sa China Coast Guard, CCG, ang sumalubong sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, na nagsasagawa ng rutinang maritime patrol sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal. Ang unang insidente ay nangyari sa Bajo de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal, kung saan ang CCG 3302 ay ginamit ang water cannon upang harapin ang barko ng BFR, ang BRP Datupag Buaya. Ayon kay Tariela, pinuntirya ng CCG ang navigational antennas ng barko habang nasa 16 na nautical miles lamang mula sa Bajo de Masinloc. Kasunod nito, sinadyang binangga ng isang barko ng China ang BRP Datupag Buaya sa bahagi ng starboard nito at muling pinaulan ng water cannon sa oras na 6:55 ng umaga. Samantala, hindi lamang ang mga barko ng BFAR ang naging target. Ayon kay Tariela, nakaranas din ang mga barko ng PCG, kabilang ang BRP Teresa Magbanua, ng harassment mula sa People's Liberation Army Navy at China Coast Guard, CCG. Ang BRP Teresa Magbanua ay matagal nang nakadeploy sa Escoda Shoal, isang bahagi ng West Philippine Sea na patuloy na inaangkin ng China. Habang ang BRP Cabra, isang patrol vessel ng PCG, ay nakaranas din ng agresibong maneuvers mula sa isang Chinese vessel. Ang pinaka-latest na insidente ay naganap din sa Escoda Shoal, kung saan ang mga Chinese vessels ay nagharang sa mga Filipino fishermen na nagmamaneho ng kanilang mga bangka. Ayon kay Tariela, 4 na barko ng PCG at BFR
ang nagresponde matapos mag-report ang mga mangingisda tungkol sa mga Chinese Coast Guard vessels na nag-block ng kanilang daraanan. Isa sa mga barko ng China, ang CCG-21558, ay sinadyang inararo ang BRP-2 Roma Penet ng BFAR. Nasira ang ilan sa mga bahagi ng barko. Sa magkabilang mga atake ng China sa Pilipinas, bilang tugon, ipinakita ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang lakas at pagkakaisa sa isang joint military exercise sa Pacific Ocean. Ayon sa mga eksperto, layunin ng pagsasanay na ito na mapabuti ang kahandaan ng mga puwersa upang mapanatili ang kalayaan at bukas na kalakal sa Indo-Pacific region. Gayunpaman, tinutulan ito ng China na nagbabala sa Pilipinas na huwag tanggapin ang deployment ng mga missile defense systems mula sa Estados Unidos sa bansa. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng ganitong mga armas ay magdudulot lamang ng mas mataas na panganib ng digmaan sa rehiyon. Tagalog, ang reaksyon ng China at ang banta sa Pilipinas. Sa kabila ng mga banta ng Estados Unidos at mga kasunduan sa mutual defense, patuloy ang China sa pagnanasa na kontrolin ang mga bahagi ng South China Sea, kabilang na ang mga lugar na malapit sa Pilipinas. Kamakailan, nagbigay ng matinding babala ang China laban sa mga missile defense systems na ipapakalat ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay Senior Colonel Wu Chan ng Chinese Ministry of Defense, ang pagkakaroon ng mga offensive missile systems sa Pilipinas ay magdudulot ng mas mataas na panganib ng hidwaan sa rehiyon at sinisi nila ang Estados Unidos at Pilipinas sa pagpapalala ng tensyon. Sa isang press conference, sinabi ni Wu na napatunayan sa mga lugar kung saan may mga armas ng Amerika, tumataas ang panganib ng hidwaan. Inimbitahan ng China ang Pilipinas na alisin ang mga missile systems at huwag makialam sa mga sigalot sa rehiyon. Maging ang pagsasanay ng mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos sa loob ng mga teritoryo ng Pilipinas ay isang uri ng pagpapakita ng puwersa na nagiging sanhi ng tensyon sa mga ugnayang diplomatikong nauukol sa China, Tagalog, Taiwan at ang tumitinding pag-aangkin ng China. Samantala, ang Taiwan ay patuloy na nasa ilalim ng matinding presyon mula sa China na matagal nang nag-aangkin na bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon sa mga ulat, ang militar ng China ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon malapit sa Taiwan na nagdulot ng mga pangamba sa buong rehiyon. Kamakailan lamang iniulat na may 33 eroplano at 8 barko ng China ang lumapit sa himpapawid at karagatang malapit sa Taiwan, isang malinaw na senyales na walang hangarin ng China na humupa ang kanilang mga aggression. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy na nagpapakita ng mga malalim na tensyon sa mga rehiyon ng Timog Silangang Asya at Kanlurang Asya. Habang ang mga operasyon laban sa mga militanteng grupo sa Yemen at ang mga tensyon sa South China Sea ay nagiging sanhi ng mga pagbabanta sa kapayapaan, ang patuloy na banta ng China sa Pilipinas at Taiwan ay nagiging isang pangunahing issue ng global na seguridad. Habang ipinapakita ng US at UK ang kanilang lakas sa rehiyon, ang mga hakbang na ito ay nagdudulot ng mas mataas na panganib ng paglala ng mga hidwaan sa hinaharap. Kung ang mga nasabing bansa ay magpapatuloy sa kanilang mga aksyon, isang malaking tanong ang nananatili. Makakamtan pa ba ang kapayapaan sa mga rehiyong ito o senyales ito ng mas malalim na hidwaan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.